Hello guys! Welcome back to our channel, and ang topic natin for today is ating sumubot ulit. So for this video tutorial, ang gagawin natin, since may mga nagre-request sa ating sumubot na nare-remote control siya. So for this vid, ang gagamitin natin is mag-integrate tayo ng Bluetooth module sa ating sumubot. Ito, kung makikita nyo ito, yan. Ngayon, kukontrolin natin via our mga phone. Ito, yan. So first and foremost, ang ating sumubot, meron na tayong tutorial kung paano buuin itong ating sumubot na kit from LXHub. So yan, ilalagay na rin natin sa ating link sa description below. And then ang primary na gagawin natin is integrate natin itong Bluetooth module sa ating sumubot. Para sa mga gusto na remote control naman yung kanilang sumubot. Kasi itong sumubot natin is, ang default nito is automatic siya. Kaya siya mayroong mga sensors na kasama, itong ultrasonic at saka itong mga infrared. Ngayon, if gusto ng ating mga users na remote control, so ito yung video para sa inyo. Okay guys, so bago natin explore yung code, ang gagawin natin is pakita muna natin kung paano i-connect ang ating phone sa ating Bluetooth device. So punta lang tayo sa Bluetooth. Yan, Bluetooth. So automatic search naman siya. Kailangan muna nating i-pair yung ating Bluetooth module. Ang default na pangalan niya is HC06. Yan, makikita niyo dyan. So usually ang password niya is 1234. Pero kung gusto niyo may sarili kayong password, pwede niyong palitan naman yung password, pero may additional kayong gagawin sa ating Bluetooth module. Okay? So once na ma-pair na natin, ang gagawin natin, bubuksan natin itong ating application. So meron din tayo, maglalagay din tayo ng link sa description kung saan ba ma-download itong ating application. Yan. So ito ay ginawa natin, itong application, para sa ating mga users, para ito na ang gamitin nila from LXHub. Itong app na to, meron tong pwedeng pang-control ng 4WD, pwedeng sa mga robotic arm, and so on. So, okay. Na-detect na yung ating HC06. Click lang natin dyan, and then papasok siya dito sa ating pinaka-UI mismo. For this, meron tayo ditong, explore lang muna natin ito. Meron tayong voice commands. Kung gusto nyo na nako-command nyo yung ating sumubot via voice commands, ang accelerometer naman, pwede rin na kung gusto nyo kontrolin na nagtitilt lang yung ating phone. Yan, so, nagalaw yan. Back natin. Buttons and sliders, meron din kung gusto nyo mag-switch ng mga relay o kaya mga light ng on at off, at kung gusto nyo baguhin ng intensity. Meron din tayong joystick. Yan. Gumalaw na yung sa sumubot natin. Kasi may command yan na
binibigay doon sa ating sumubot pero hindi siya nakaka-configure sa ating sumubot ngayon. Okay. Ang terminal, pwede kayong mag-input ng text dito na marireceive ng ating Arduino board. And then, pwede rin siyang mag-send ng data papunta sa inyo. Depende kung anong inyong program. So, basically, ito ang ating gagamitin ngayon, arrow keys. Yan. So, naka-configure ba ito? Try natin. Forward, back, left, right. Yan. So, yung speed naman natin ng pagliko, pwede natin itong baguhin sa ating code. Ano ko na rin yung sumubot na troubleshooting para pwede nyong baguhin yung speed ng pagte-turn, ng forward, saka yung ating reverse. So, itong ating app, hindi pa siya naka-configure mismo dun sa ating code mismo. So, para baguhin yung ating mga commands, ano lang natin tong settings. Ito, yung parang gear. Yung arrow keys natin, ano natin, still send data while pressing. Para habang naka-hold yung ating button, tuloy-tuloy yung send ng data natin. So, sa keys configuration, yan. Dito natin makikita yung ating lumabo. Ang ating data na sinesend via forward, reverse o backward. Pag forward, F ang ating command. Pag backward, B. Pag left, L. Pag right, R. Itong forward left hindi na natin gagamitin to. Kasi ginagamit natin ito basically doon sa ating Mecanum kit. Kung gusto niyo makita yung Mecanum kit, you can check our channel. Pero lagay na rin natin sa link natin para magkaroon kayo ng idea on how to control the Mecanum kit. So yung center natin, babaguhin natin, gagawin nating P. So, yun yung gagawin natin push. Okay. So, hindi mabago. So, mayroon sigurong command dito na naka-feed. Pero, tingnan muna natin yung C. Sa C tayo. At ipapacheck pa rin natin itong ating app. Okay. So, yun lang muna ang ating babaguhin ngayon. So, guys, kung mapapansin nyo, puro capital letters ito. Yan. Puro capital siya. So, ang data kasi natin ay, ano siya, case sensitive. So, kung capital yung inyong datang isesend dito, dapat capital din yung gagamitin nyo para ma-receive yung data na yun. Kung small letter, dapat small letter din ang ma-receive. Okay guys, tingnan natin tong ating code ngayon. Kung paano natin babaguhin, i-modify yung ating sumubot para maging Bluetooth controlled. Okay guys, makikita nyo sa inyong screen na ito yung aking code na minodify. Sumubot 2, version 2 na Bluetooth. So, ang dinagdag ko lang dito is yung meron akong pin dito para sa Bluetooth natin. Kung i-enable natin yung Bluetooth, may pin tayo. Kapag hindi siya nakakonect, ang kanyang gagawin is yung kanyang automated na mode. Okay? So, yung Bluetooth natin,
meron tayong ginamit na pin 9. Kung mapapansin nyo dito, pin 9, naka-connect yan sa ground. Yan, sundan nyo na lang yung blue. Yan. Tapos naka-connect siya sa ground. Yan, kung mapapansin nyo, sa ground siya. Ngayon, kapag dinisconnect ko to, kuwari hinikit ko to, siya ay babalik dun sa kanya automatic na mode. So, try natin na higitin ito. Yan. Okay, yan. So, siya ay automatic na. So, nasa automatic mode siya. Pero kapag ibinalik natin yung pin 9 sa ground natin, connect natin ulit. Tapos, reset natin itong ating Arduino. So, yan. Naka-Bluetooth enabled na siya. So, guys, meron tayong connection from pin 9 to ground. Okay? And then, ang sunod pa nating modify is yung ating Bluetooth module. So, yung Bluetooth module natin, kung mapapansin nyo sa Sumobot na ito, meron na tong holder ng ating Bluetooth. So, yung siguro yung mga bagong kit natin ng Sumobot, meron na siyang holder. Pero, inuubos pa natin yung walang holder. Okay, so ating i-disconnect muna to. Kunin muna natin. Slide lang siya. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong yan, ang connection niya. Meron tayong RX, meron tayong TX, merong ground, at saka merong BCC. So, yung BCC natin, i-connecta lang natin sa 5 volts dito sa ating sensor shield. And then, yung ground sa ground. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong GBS. Yan. Ano natin? Yan, GBS. Yung G, ito ay yung ground. Yung V, 5 volts. And yung S ay yung signal. So, ang gagamitin natin yung ground at saka bilang. Since yung V yung 5 volts at yung ground ay yung ground, negative. And then, ang ating RX, i-connect natin sa saan nga natin i-connect? Tingnan natin dito sa ating code. Meron ako dito. Since sa software serial siya naka-connect, ito sa 6 at saka 7. So, check natin yung 6 at 7 natin. Yung ating RX pin ng Bluetooth, naka-connect siya sa pin 7. Kasi kapag RX yung sa Bluetooth natin, dapat TX naman sa ating Arduino. Ngayon, kapag TX sa ating Bluetooth, dapat RX dun sa ating Arduino board. So, parang baliktad siya. So, yung ating RX na pin ng Bluetooth, nakakonect sa pin 7. And then, yung TX pin ng ating Bluetooth, nakakonect sa pin 6. Yan. Makikita nyo, nasa pin 7 yung RX natin at yung black ng TX natin nasa pin 6. Okay guys, balik na natin to. So ito, slide lang siya dito. Yeah. Okay. Okay, balik tayo sa ating code. So, dito sa ating code, meron na tayo nakasetup dito. Yun lang yung halos babaguhin natin.
Pero check din natin itong ating mga commands na tinatanggap nung ating Arduino. So kapag F, ito yon. Yung capital F kanina sa ating app, ito na yon, F. Tapos pag backward B, pag right capital R, pag left capital L. So since yung push natin, hindi natin mabago agad dun sa ating app, gagawin natin tong capital C. So yun muna. And then yun na. Kapag pinindot nyo yung gitna ng ating app, ito, yan, pupush dapat siya. Okay guys, so try natin i-upload ang code na ito and then check natin yung behavior ng ating sumubot. So connect natin ito sa ating Arduino board. Okay, tapos check natin ang port and then upload na natin. Okay, naka-upload na siya. So bunutin natin ito. Pwede nyo namang hindi siya bunutin, pero pag natakbo kasi siya, mababanat yung wire. Okay, balik tayo dito since okay na yung ating code. So guys, kapag steady ang ilaw ng ating Bluetooth module, ibig sabihin yan ay siya ay nakakonect dito sa ating app. So try natin na backwards. Okay. Bubunggo yung ating mga ano. Ayan. Forward, backward, papuntang right, papuntang left, forward, left. Okay. So kapag pinindot natin itong ating red na button, pupush dapat siya. So harap muna natin dito. So push. Yan. Pero kapag hinold nyo to, yan. Ayan. Tuloy-tuloy dapat ang push niya. Pag forward, medyo mabagal ang ikot ng ating gulong. Pag backward, ganun din. Pag left at right. Yan. Pag push, yan. Pag push kasi naka full power yung ating motor. Sa mga nagtatanong ng bakit parang pag pino-forward ay may problema siyang na medyo na-banking siya o naliko sa left at right. Meron tayong mga tutorial para doon para ma-adjust natin ang speed ng ating motor. Kasi ito namang mga DC motors na ito, yan, itong mga yellow na ito, kahit magkaparehas sila ng model, hindi pa rin natin maiiwasan na kapag hindi siya naka full power ay yung kanyang speed ay medyo iba-iba. So gagamitan natin ng konting calibration, gamit yung ating Arduino para magpantay yung ikot ng ating mga wheels kapag na forward at na ano siya, forward, left, right. So guys, yan, Bluetooth controlled na bale ang ating sumubot. Pwede nyo na siyang i-ano sa compete. So yung mga tutorials natin available sa ating YouTube, kiklik nyo lang to galing sa app at i-redirect na kayo sa ating YouTube channel. So click nga natin ito. Yan. Yan. So dito sa ating app meron tayong mga tutorials dito. Hindi lang ng sumubot kundi ng iba't iba pang
mga modules gamit yung prototyping. So ito yung mecanum natin na sinasabi ko kanina. Nandito rin yung wire code, joystick. Meron din tayong yung mga coin vending machine. Ayan, back natin muna. And many more. Pwede kayo mag-request dito sa ating YouTube channel o pwede nyo kaming i-chat sa aming Facebook page. So ito yung sinasabi kong isa, yung troubleshooting session number 6 ng ating Sumobot. So dito sa tutorial na ito, makikita nyo kung paano i-adjust yung speed ng ating mga wheels. Okay guys, pero sa ngayon, ito na muna ang iiwanan ko sa inyo. Pag binak natin ito ay babalik na sa app. Yan. So itong app na ito magagamit dito sa variety of projects nyo. Yung Wi-Fi controlled naman, i-dinedevelop pa natin. So sa ngayon, marami pa kasing mga beginners na naghahanap ng control via Bluetooth. So common pa rin naman siya. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating video ngayon, and I hope na ma-share nyo ang ating mga videos para dun sa mga nangangailangan ng help. Pwede sila makakuha ng reference sa ating YouTube channel. Paalala ko lang guys, ang ating YouTube channel is for reference kasi pwede pa rin naman tayo mag-search ng about sa mga modules natin. Hindi lahat napapaliwanag sa ating channel, pero unti-untiin natin yung ating mga tutorials. Okay guys, good luck sa inyong mga projects. Bye bye.